and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said, "My sheep hear my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. And no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang kapayapaan. Palapakan natin ang lahat ng mga nanay. No? Happy Mother's Day. No? Mahal ba natin ang ating mga nanay? Yes or no? Yung dito hindi sumasagot. No? Ulitin ko, mahal ba natin ang ating mga nanay? Yes or no? Masusungit ba ang mga nanay natin? Yes or no? Talaga. Yes din. No? O pwedeng harapin ang katabi. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo ang pagboto bukas. Sabi niyo. Tamang-tama, no? Good Shepherd Sunday. And tomorrow will be national and local election. We will be choosing leaders for our community. Ang hahanapin na Good Shepherd. Amen? Amen. May tinanong akong bata, sabi ko, kung ikaw ay boboto, sinong iboboto mo? Sabi ng bata, hindi po ako boboto, bata pa nga po ako eh. Sabi sa akin. Sabi ko, oo nga, pero kung halimbawa malaki ka na, sinong iboboto mo? Sabi niya, Father, ang iboboto ko po yung nagbibigay ng 5 kilong bigas. Sabi niya. Galing ng bata. Sabi ko, halimbawa, merong 3 kandidato. Yung isa, 5 kilo. Yung isa, 10 kilo. Yung isa, 1 sakong bigas. Sinong iboboto mo doon sa 3? Sabi ng bata, siyempre, Father. Ay, may tumataas na kamay. Maganda ito, no? Okay lang, Daddy. Tanungin ko siya, Daddy. Tayo. Tumataas. Sinong iboboto mo? Yung 5 kilo, yung 10 kilo, o 1 sako? Sagot. Anong sagot, Daddy? Ayaw, no? Galing, ha? Sabi nung kausap kong bata, yung 1 sako daw na bigas. Yung ba ang pamantayan ng pagpili sa kandidato na maglilingkod sa ating bayan na nagbibigay ng bigas pagpanahon ng eleksyon lamang. You know, napanood niyo ba yung post-conclave conference ni Cardinal Tagle, Cardinal David, at Cardinal Advincula? Katuwa, maganda. Nag-post-conclave conference sila para palalahanan tayo dahil magkakaroon tayo ng election bukas. Natuwa ba kayo sa naging resulta ng conclave? Yes or no? Yung iba parang hindi pa tunawan. No. Natutulog kami 12 o'clock. Yung isa naming kasama sumigaw. Meron ng white smoke! Nagising kami lahat. Tapos yung mga kasama ko, sabi niya, ay Father, sino na kaya, Father? Mananalo kaya tayo? So, ano, pageant ba ito? Mananalo kaya tayo? No? But you know, I like what Cardinal Tagle said, reminding all of us that during the conclave, yung mga cardinal, before casting their ballot, they have to pray. I invite Jesus, who will judge me of the end times. And I will choose what I think will be the person that Jesus would choose for the position as a pope.
Ang ganda na, no? Gawin nyo kaya yung bukas bago magsulat, no? Maka ang election bukas abutin ng alas 8 ng gabi, ano? 5 to 7 ba? But you know, you better pray. We better pray. Alam nyo, sa araw na ito, 3 bagay ang nais kong tandaan ninyo. Hear, know, and follow. Say it, hear. Yung iba, para mga bingi, hindi nagsasalita, no? Sabi nyo, hear, know, follow. How do we understand the word hear? Jesus said, my sheep hear my voice. Alam nyo, ang dami tayong naririnig all around. Tuwang-tuwa ako, may yung matandang tinadalaw ko palagi kahapon. Pagdaan ko sa bahay nila, sa sari-sari store, wala na siya doon, kaaakyat niya lang daw sa taas. Sabi nung anak, ay Father, kaaakyat lang ni Mama. Inantay ka. Sabi ko, huwag mo nang guluhin, natutulog na yon. Ay, hindi Father, hindi yun Father natutulog. Matutuwa yun Father, pag umakyat ka. Sabi ko, aakyat ako, sigurado ka? Oo, Father. So, maliit yung lugar. Nung makita ko yung hagdan, sabi ko, pag nagiba ito, huwag akong sisisihin, ha? Kita ko yung hagdan. Very stiff din paakyat. Umakyat ako, pag-akyat ko, naninigtan ko, Lola! Sabi nila, ay, Father! Magkwentuhan nga tayo, Father. Habang kwentuhan, ang matatanda, no? Siguro that's what they need. You spend time with old people listening to their stories. At yung mga story nila, paulit-ulit. Sabi niya sa akin, alam mo, Father, hindi ako natutulog pag hindi ko pinagdadasal ang mga malalapit sa puso ko. Sabi ko, wow. Sabi ko, sino naman? Father, may bago na tayong Pope. Hindi mo ba, Father, alam? Sabi sa akin, ako, Lola, alam ko rin. Sabi niya, Father, pinagdadasal ko yung bagong Pope, si Pope Leo. Sabi ko, wow, pagdasal natin, ha? Hindi madali. No? Sabi niya, Father, pangalawa, Father, pinagdadasal ko ang ating obispo, si Cardinal Advincula. Sabi ko, wow. At alam mo, Father, pangatlo, ikaw na, Father. Sabi ko, Lola, last week, dumaan ako dito. Ang sabi mo sa akin, pangalawa ako. Usapan kasi namin, ang unang pinagdadasal niya, Pope, pangalawa daw ako. Si Pope Francis, tapos ako. Ngayon, Lola, ba't ako naging pangatlo? Tawa siya ng tawa. Ay, Father, ang mahalaga hindi yung una, pangalawa, pangatlo. Ang mahalaga, pinagdadasal ko lahat iyon. Amen? Amen. 92 years old. Lakad naman ako. Paglakad ko, may sumalubong sa aking lalaki. Sabi niya, Father, 3 days ago, Father, naalala mo, Father? Sabi ko, anong naalala ko? Father, dyan sa pintuan yan, may kumaway sa iyong babae. Sabi ko, marami naman kumakaway-kaway dito. May lumapit na bata. Nag-bless sa akin. Ay, estudyante namin. So, kumusta ka na? Father, si Sia yan. O sabi ko, nasaan ang mami mo? Naalala ko kasi, days before, naglalakad ako, and then si Sia lumapit sa akin. Sabi niya, Father, sabi ni Mami, hindi na daw ako mag-aaral sa Espiritu Santo, ililipat na daw ako. Sabi, bakit? Tapos biglang lumabas yung nanay, kumaway. Sabi ko, hindi pwede. Father, may concern kami. Pumunta ka sa school, mag-usap tayo. Oo, Father, pupunta ako. Pero kahapon, I received a sad news. Lumapit sa akin yung tatay. Sabi niya, Father, yung wife ko po, kamamatay lang. Sabi ko, kamamatay lang? Nagkita pa lang kami 3 days ago. Father, 34 years old. Tanungin niyo ang katabi niyo, ilang taong ka na ba? Tanungin niyo. Tanungin niyo ang katabi niyo, ilang taon ka na ba? Huh? You know, hearing this, it invites us to understand that every day we have to cherish our life. Every day we have to make the most of it.
Because there will be no assurance of tomorrow. Only God can make that assurance for all of us. Amen? Huy, amen? Ilang taong ka na, Lola? Kayo po. Third row. 75, wow. Sumobra ka na, ha? Sa 34, ha? Sobra ka na, ha? Ito mga batang nasa harapan ko, itong nakaping, ilang taon ka na? 43, sumobra ka na, ha? Ito, katabi mo, medyo siguro bata-bata to. 38, 21, ay, malapit na. But hearing this, it's not a cause of fear, it's not a cause of alarm, but it becomes a realization. Anytime we can go. Anytime we can go. Could you please say that, anytime I can go? Say it. Sabi niyo sa katabi niyo, anytime you can go. Sabi niyo, parang aawayin ka, no? May pambawi akong kwento para di kayo matakot. Kagabi naman, I gave a talk in a community. Pagkatapos kong mag-talk sa community, may lumapit sa aking lalaki, Chinese. Sabi niya, Father, you still remember me? Sabi ko, no. Remember, Father, last year, I approached you after the talk you gave us, and I asked you to pray over for me because I was a stage 3 lung cancer. And Father, you anointed me with oil of Saint Charbel. Look at me now, Father. I am now cancer-free. Wow. Wala walang palapakan para kay Lord. So hearing this, then what do we realize? Hearing all this, we realize that our life does not belong to us. Our life belongs to God. And because our life belongs to God, what now becomes an invitation for us? The invitation for us is to become humble. Jesus' humility is a par excellence that we have to follow. Wala nang iba. Humble. Sabihin nyo, humble. Sabihin nyo sa katabi nyo, humble ka ba? Sabihin nyo, humble ba? Mukhang hindi mga humble tayo, mga hambog. When I say hambog, do you understand? Yes or no? Yeah. So the first is here, and the target of hearing is humility. For us to recognize that our life does not belong to us, our life belongs to God. We make the most of it every single day, doing good to one another. Amen? Pangalawa, no. Say it, no. Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi kita kilala. Sabihin nyo, tuwang-tuwa naman ako kay Ray. Long time no see, ngayon lang kita nakita, ha? Nakikita kita sa mga yung mga bata, ba tapos na lahat yan? Wow. All the three of you, you're all working? Ba't wala akong nare-receive na sustento galing sa inyo, no? They were still kids. Tayo nga yung tatlong batang yan, they were kids when I met them. Ngayon, lawyer, no? Wow, grabe si Lord, no? You know, in the biblical sense, when we speak of knowing, it's not a matter of data. I know your birthday. I know where we met. I know what you went through. Knowing is more than that. Because in the scriptures, knowing is understanding.
When you know that person, you're able to understand that person, and you're able to understand that person, then you will be able to love that person all the more. Di ko ito makalimutan, no? I've learned from my mom. Salamat sa nanay ko. Way back, I was my first year as a priest. Yung nanay ko ang nabigay sa akin ng driver. One time, inutusan ko he stayed with me for many years, and I admire him. I thank him for that. Thank you, Angela, for the service you have rendered to me. One time, inutusan ko siya. Sabi ko, Angelo, punta ka sa bangko, pakibigay ito sa manager, inaantay ito doon. Pumunta siya. After 1 hour, bumalik. Father, wala po yung manager. Pasensya na po. Sabi ko, hindi mo tinanong kung nasaan yung manager. Baka sakali may ipinunta lang at babalik lang, inantay mo na sana. Sagot niya sa akin, Father, pasensya po. Hindi mo naman po kasi sinabi na pag wala yung manager, itanong ko po at antayin ko po kung saan. Tao, medyo nainis ako. Sorry for that. Publicly I say, sorry, I did the wrong way kasi nagalit ako. I failed to understand him and love and show love for him that moment. But I love those people working with me. Tinawagan ko yung nanay ko. Ay ko, Mama, inis na inis po ako ngayon. May ikikwento ako sa'yo. Kinento ko. Sabi ng nanay ko, something that I will never forget until this very day. And may it become a lesson to all of us. Sabi ng nanay ko, ikaw naman kasi, gusto mo lahat ng tao, kaparehas mo mag-isip. Sana, kung kaparehas siya mag-isip sa'yo, hindi siya nagdadrive sa'yo. Parehas kayo, pari. So pumunta ako, sabi ko, Angelo, sorry, nagkamali ako. You know, sometimes we're like that. We wanted to equate people the way we do. We wanted to hear words the way we thought of. Decisions the way we wanted to do it, our own. But you know, knowing means you know that person. Kilalanin mo ang bawat isa. Kilalanin mo yung mga taong nakapalibot sa iyo. Pag kilala mo yung mga taong nakapalibot sa iyo, maunawaan mo. At pag naunawa mo yung taong nakapalibot sa iyo, lalo mo silang mamahalin. Amen? Hoy, amen? And you know, for hearing, the target is humility. For knowing, the target is service. Service. When you love that person, the more you'll be able to serve that person. Maibibigay mo sa kanila yung pangangailangan nila dahil nakilala mo sila at nadiskubre mo yung pangangailangan nila. Mga mister, kilala nyo ba ang misis nyo? Yes or no? Parang hindi nyo kilala. Mahal nyo ba ang mga misis nyo, mister? Yes or no? Wow. Pwede bang tumayo ang lahat ng mga mister? Mga mister, tayo. Mga daddy, tayo. Katabi yung mga asawa nila. Yung mga asawa nyo, tabihan nyo. Yung mga misis din, tayo. Maghawak kamay kayo. Sumunod kayo, sasabihin ko. Hawak kamay kayo, ha? Sabihin nyo, ang magsasalita, misis, Mother's Day ngayon, Sabihin mo, mga nanay, sabihin mo, simula sa araw na ito. Sabihin nyo, lahat ng kabuhayan mo, ibibigay mo. Wala ka nang itatago. No. Yung mga mister, nagtatago ba kayo ng pera na hindi alam ng misis nyo? Yes or no?
Maniwala ako sa inyo na upo na nga kayo. The first is to hear, the target is humility. The second is to know, the target is service. Knowing is loving. Knowing is loving. Monsignor, kilala mo na ba ako? Kilala ba kita? Ay, kami magkakapatid, nakakatuwa na. Share ko lang, okay lang na. Kasi ang mga edad namin, puro na kami nasa 50. 55, 54, yung babae, 50, mga ganun kami. Paggabi, pag nag-uusap-usap kami, kuminsan may mga nag-high blood. Sino sa ating tatlo ang na-high blood? Yan. Pero kami, kasunduan namin, dahil siya ang kuya namin, susunod kami. Susunod kami. Hindi siya makapaniwala. Sabi, ay, kuya pala yun. Nakita ko yung mukha mo, ha? Nasaktan mo ako. Nakita ko yung mukha niya. Dahil kuya namin, sabi niya, ha? Ay, I'm sure tuwang-tuwa yan. Tuwang-tuwa yan. Mamaya, yan ang biro niya sa amin. Mag-uusap ko yung magkakapatid sa niya. O, napagkamala naman si Nola na mas kuya sa akin. Yung kapatid ka naman babae, abogada yun, marami palaging rason at paliwanag. Ako, nakikinig ako sa kanila. Maya-maya, pag medyo mainit na ako, sabi, hoy, kalma tayo. Di tayo magkakaaway dito, magkakapatid tayo. Sabi ng kuya ko, di ko naman kayo inaaway. Sinasabi ko lang ang gusto kong sabihin. Sabi naman ng kapatid kong bahay, hindi rin ako nakikipag-away, pinapaliwanag ko lang. Sabi ko, ako rin, hindi na nakikipag-away. Gusto ko lang magkasundo tayo kung ano yung gagawin natin. Nice to know. I'm not pretending that I'm the goodie in that group, but we know each other and we play our role the best way we can so that we maintain unity among ourselves. And that all the more allows us to love one another the best way we can. Mga anak niyo ba, kilala niyo? Kilala niyo ba ang mga anak niyo? Yes or no? Talaga? Ray, sa tatlo, sino ang sumpungin dyan? Makasuhan ka, Ray, ha? Ay, dapat kilala niyo. Kasi pag kilala niyo, you know how to handle. You know how to care. Last is to follow. And the goal of following is sacrifice. When we say to follow Jesus, then we do what Jesus did. Hindi lang pag-Tagalog, to follow does not mean sunod. To follow means sundan. You understand? Sunod and sundan are not the same. Sunod, susunod ka lang. Pag sundan, you embrace it. And that's the essence of following. We embrace and do things the way Jesus did. His love for the least, the lost, and the lost. His forgiveness being offered to everyone. His care that knows no bound. All these things are invitation for us to follow the Lord. My brothers and sisters, as we celebrate this Mass, Good Shepherd Sunday, napakabuti ni Lord, no? Bago yung piyesta ng Good Shepherd, nagkaroon tayo ng Pope, no? Si Pope Leo. Bago ang Good Shepherd Sunday, inihanda tayo para sa election bukas. Napakabuti ni Lord. Perfect timing. Huh? Sabi niyo, perfect timing. Say it. Napakabuti ni Lord because He always calls the shot for all of us. 2 days ago, bago ako matulog,
may voice message nagpadala sa akin. Umuubo. Sabi, Father Nolan, nanay po ako ng isa sa mga estudyante ninyo. Sabi ko, bakit po kayo inuubo? Ano pong problema? Sabihin nyo lang po, pumunta sa school, hanapin po yung finance officer, pinapunta ko po. Huwag na po kayo mag-alala. Nasaan po ba kayo? Voice message naman. Father, nasa Lebanon po ako. Bakit kayo inuubo? Father, sobra po ang lamig ngayon. At dami daw nagkakasakit ngayon sa Lebanon. Sabi ko, may kilala akong santo dyan sa St. Charbel. Alam mo ba yon? Sabi niya, malapit lang dito sa amin, Father. Sabi ko, pumunta ka. Hingin mo ang tulong niya, magdasal ka, para hindi lang ikaw yung gumaling, pati yung mga iba mong katrabaho. So sobrang daw na lamig, lahat sila inuubo at nilalagnat. So we pray also for our brothers and sisters in Lebanon. A lot of them are getting sick because of the weather. Dito naman sa atin, sobrang grabe ang init din dito. Akala ko may voice message din. So my brothers and sisters, we pray, that we will continue to hear, to know, and to follow Jesus, and aspire to be humble, aspire to serve, and even to experience and embrace sacrifice for others. Amen. Tumayo po ang lahat ng nanay, ipagdadasal po kayo. Nanay muna. Let us pray. God of all fruitfulness, God of all holy women, of Sarah, Ruth, and Rebecca, God of Elizabeth, mother of John, of Holy Mother, mother of Jesus, listen to our prayers and bless the mothers